po, sila ay nagsasagwa ng diretsyo. No po? Pero kapag yung dalawang yon ay magkasalungat, hindi sila mananatili. Mag-iiwalay yan. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid ito, kung ano man daw yung pinag-agree ng dalawang tao, ito'y ginagalang ng Diyos. No po? Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Na tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag ng Panginoon, bilang mga sabihan nakapakinig ng salita ng Diyos, no po, pinikinig ko ng Panginoon, sapagkat ang Diyos may layunin. No po, kaya kasi nagtatag ng simbahan sa ating lugar, ang pangalan ni Good Shepherd San Manuel. Para ano mga kapatid? Ang mga mananampalataya, ang mga sabihin natin mga gustong makinig ng salita ng Diyos, ay magkaroon ng pagtitipon. Dahil sabi ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na yung kanyang mga anak nakakalat. Araw ng linggo nakakalat, kasi sabi ng Diyos, kung ikaw wala ka sa bahay-sabahan ng Panginoon, nandun ka sa maling lugar. Sapagkat araw ng linggo, ang iyong tamang lugar ay ang simbahan. Diba? Sapagkat sabi ng Panginoon, kung ikaw ay sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay mintak sa Panginoon, kailangan ka maglingkod sa Diyos. You should be in your right place, and the right place is the church. Amen. This is the right place for us. A right place to worship our God. Amen? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kamukha sa oras na ito, hindi tayo magkakasundo, hindi tayo magsasama kung hindi tayo magkakasundo. Diba? Ano pinagkasunduan natin? Naalala niyo ba, dati, hindi naman tayo magkakilala. Tama? Iba't ibang pamilya, iba't ibang sabi natin mga lugar. No po? Pero dahil may nagsuko ng buhay, meron ng aral, meron nag-share. Tama ba? Nakaabot kayo na salita ng Panginoon. Tapos ano nangyari? Nag-agree kayo, ayaw nga, tama, makasalanan ako. Ayaw nga, tama, kailangan kong tagapagligtas. Oo nga, tama ang salita ng Diyos. Na bagamat ang buhay ko ganito, alam ko ang Diyos may magagawa sa buhay ko. Diba? Kaya nga sabi ng awit, napaka-powerful ng song, no? Yung ginawat ng choir. God's word changes lives. Diba po? Kung imagine dati hindi naman ganito ang mga buhay natin. Diba? Pero ngayon mga kapatid, binago tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Dati, sabi nga doon mga kapatid, yung fool, naging wise. Yung magmag, naging wise. Naging marunong. Na po, yung sabi natin, hinuyurakan ng iba, tinataas ng Diyos. Bakit? Kasi nga, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nang baguhin, buhay natin. Kaya nang itaas sa level ng ating pamumuhay. Bakit? Kasi nga, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay nakikinig sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, manatili ka lang, makinig ka. No po, umarito ka every Sunday, makinig ka ng salita ng Diyos. Nakikita natin yung mga bisita natin sa oras ito. Kasama natin si Brother Christian, Brother Jerry Mar, tama? Si Brother Jerry Mar, dapat ano yun 5 yan, no? Yung 3, napasama sa iba. Di ba? No? Na meron din nagsundo. Akala nila, dito sila papunta. Napunta sila sa ibang simbahan. No? Pero buti nila, itong dalawang ito, sabi hindi. Si Brother Darrell yung nagsusundo sa amin. No? But kung imagine mga kapatid, tingnan niyo po. Di ba? Dahil mga bisita sila, nakikita natin, ganyan ang kanilang pananamit. Tama? Di ba dati ganyan din yung mga pananamit ninyo? Amen. Di ba? Di ba nga dati, naka-shirt lang kayo? Di naman kayo nakasapatos, naka-chinelas lang? Di ba? Pero dahil ngayon mga kapatid, nagkaroon kayo ng tinatawag na pangunawa ng salita ng Panginoon, nalaman nyo ang salita ng Panginoon sa inyong mga buhay, na kailangan ko palang gawin yung best ko para sa Diyos. Amen. Na kailangan pala ako mag-ayos. Na kailangan pala sabihin ko, ako iaharap sa Panginoon ng maayos. Amen. Diba? Ayun ang ginagawa ninyo. Nag-aayos kayo para sa Diyos. Amen. Diba? Nalabas tayo sa daan dyan. Ibira, ninulento na ako laban. Diba? Talagang baka cold lang. Diba? Si Brother JC, tayo nga. Amen. Diba? Talaga bang fit na fit sa kanya, ang kanyang cook. Diba? Kasi gusto niya naka-cook, naka-merkada. Yun naman ang maganda eh. Diba? Ilay ginagawa niya para sa Diyos. Diba? Kaya to God be the glory for that. Kaya dito mga kapatid, ang gusto ko yung pasay dito, yung dalawa, na nagkasundo, at sinasabi natin na nilapit sa Panginoon, ginagalang ng Diyos yung kanilang pagkakasundo. Ang tinutukoy po kasi dito about church. Kasi sabi ng Panginoon doon sa next verse, for there are 2 or 3 na nagkagather sa aking pangalan, ay nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Amen. Di ba? Sa oras ito, ang Diyos, nasa kalagitnaan natin. Amen.
Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Hindi na natin siya dapat makita sapagkat ang Diyos ay Espiritu. No po, anong kailangan natin tignan? Salita ng Diyos. No po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, kamukha na nakaraan, church outing natin, mayroong mga nabautismuhan. Isn't it? May sumunod sa tubig ng bautismo. Anong ibig sabihin na pagsunod sa tubig ng bautismo? Pastor, nung bata ako, nabautismuhan na ako. Tama? But the question is this, who is the right candidate? Sino yung tamang candidate na magpabautismo? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Merong right candidate, and the right candidate is yung meron ng tamang isip. Alam niya ng tama at mali. Alam niya na magdesisyon sa kanya na hindi na siya dapat kontrolin ng iba. Kung hindi dapat siya tumayo sa kanyang desisyon. Diba? Pangalawa, ano yung criteria? Dapat ikaw ay ligtas. Ligtas ba kayo? Amen. Nilagay ko na ba si Jesus Christ sa puso nyo? Amen. Diba, ang daan sa kaligtasan, si Kristo? Amen. Hindi siya pagsisimba, amen? Hindi siya pagiging mabuti, hindi yan. Ang daan patungo sa langit, si Kristo. Pag si Kristo nilagay mo sa iyong puso, 100%, ikaw ay tagalangit na, amen? Amen. Hindi ka pupunta ng langit dahil nabautismuhan ka sa baptist. Diba? Kasi nga, sabi ni Satanas, alam niyo ba si Satanas? Meron din siyang anak sa baptist eh. Sabi niya, sige, magpabautismo ka sa baptist. Maging baptist ka, makigaya ka sa kanila. Pero ang pinaka, huwag mong gagawin, huwag mong tanggapin si Kristo sa puso mo. Magpanggap ka lang. Yeah? Sumunod ka lang sa agos. Ay, nandun yung klase mo. Oh, magpanggap ka lang ha. Sige, hayaan kita dyan. Pero sabi ni Satanas, huwag na huwag mong tatanggapin si Kristo. Yeah? Ang tanong, kayo, ganun ba kayo? Naging miyembro kayo dito. Di ba? Pero hanggang ngayon, pagkamatay mo, di mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Kaya lagi nang inuulit ito. Kasi nga, ito yung pinaka-first thing. First step na ikaw ay mapalapit sa Diyos. Di ba? Receive Christ in your heart as your personal Savior. And then, mga kapatid, what's the second step? Have a right church. Have a right family. Di ba? Choose a right church. Choose a right family. A church that teaches right. A church, mga kapatid, na tinuturo ay pure Word of God. Na tinuturo, puro salita ng Diyos. Hindi pambubola. Di ba? Hindi nag-entertain. Maghanap kayo ng simbahan na nagtuturo ng tama. Di ba? Nandito pa kayo para ma-entertain. This is not the right place for you. A church is not a place for entertainment. Di ba? Gusto nyo yung gagawin ko dito, magpabacklit ako. Para mapatawa kayo, magpamagic ako. Di ba? Kagaya nito, lilipat dito. Lumipat! Di ba? Tapos sasabihin nyo, ka! Di ba? Mga uto-uto. Di ba? Isn't it? The church is not for entertainment. This church is not for entertainment. Ang church na ito, hindi sasabihin kung saan ka masisiyahan. Intindihan niyo ba yun? Ang church na ito, sasabihin kung ano tama. Amen. Kahit na masaktan ka. Amen? Amen. Kahit na masaktan ka. Kahit sino ka pa. Amen. Kasi masasaktan ka kung meron kang pagkakamali. Hindi ka masasaktan kung wala kang pagkakamali. Tama po ba? May isang illustration, sabi dun eh. No? Kapag ang pastor daw nangangaral ng tama, konti lang yung manok makikinig. Pero kapag ang pastor, nambubola. Now, marami makikinig. Imagine. Kayo, saan kayo after? After kayo doon sa dami o after kayo doon sa katotohanan? Amen. Isn't it so the Bible tells us that the truth will make us free? Di ba? Kailangan tayong malaman yung katotohanan. Hindi yung parang nakikinikiliti lang sa tenga. Di ba? Regalo ba? Bulit na nakikilit siya na, lala na young people. Di ba? Bulit ang pagilan naman about love. Kikilig lang. Di ba? Pero kung about na kayong katotohanan, kayong mali, kayong kasalanan. Ano makiramdam, malaman kayo focus. Pero about abi! Di ba? Ano gusto nyo, kinikiliti? Di ba? Dapat, kahit masakit ang salita ng Diyos, kailangan natin pakinggan. Amen. Tapos, sapagkat ito ang ikakatuwid ng ating buhay.
So sabi dito mga kapatid, you choose this church. Amen? Hindi niyo ba simbahan to? Kasi kung di nyo pinili to, wala kayo dito. Tama ba? Kung di nyo pinili to, nandun kayo sa iba. Nasa tahanan kayo. Well, nasa iba kayong lugar. Tama? But praise God, pinili nyo ang simbahan. Amen. Pinili nyo na hindi lang kayo basta nag-a-attend. Alam mo yung word na nag-a-attend? Ibig sabihin, hindi kayo part. Di ba? Nagigisimba lang kayo. Di ba? Kaya nga pag nag-a-announce ang visitors dito, sige po, i-recognize natin ang mga bisita natin. Hindi ka ba nagtataka kahit ilang taon ka nang nagsisimba dito? Dahil hindi ka pa nagpabautismo, ang tawag sa'yo ay bisita. Tama ba? Kasi gusto mo maging part ng family, gusto mo maging part ng church, kailangan na sumunod sa bautismo. Kailangan magpabaptize. Kasi that is the ordinance. Yun ang utos sa simbahan. Na po, gusto maging parte ng simbahan, babautismo ka. Pero dapat, bago ka magpabautismo, tanggapin mo muna si Kristo sa puso mo. Di ba? E then, pag nagbautismo ka, parte ka na ng pamilya. Pag sinasabing parte ka na ng pamilya, hindi ka na dapat inaanyayaan magsimba. Amen? Para sa tahanan, parte ng pamilya. Sasabihin mo pa ba yung anak mo, o anak, umuwi ka naman ha? Di ba dapat umuwi siya kasi tahanan niya yun, amen? Tama? Ganun yun eh. O tahanan nyo to, mga kapatid, hindi lang sa kay Pastor Emer Bonto, sa ating lahat ito, amen? Kasi bakit? Dito tayo dilagay ng Diyos eh. So ano yung sabihin? Nagkasundo tayo. Lord, ang church na ito magiging family ko. Meron akong pamilya, but this is my second family. Di ba? Imagine, tinatreat nyo ba kaming pamilya nyo? Tinatreat nyo ba yung katabi nyo ng pamilya nyo rin? Salamat, di kita kamukha. Salamat, no? Hindi kita kumpa. Pag gusto niyo ba kung mapapalagay ng mga nakatabi niyo? Diba? Amen? Yun yung mga pagmumukha ninyo, amen? Mahal niyo ang mga mukha ninyo. No, po, kaya sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, no, po, this church is our family. So sabi dito, mga kapatid, we have a statement on binding and loosing, which is, meron tayong tinatawag ng church covenant. Di ba? Nalala niyo ba na na-organize yung church natin? Di ba dating mission? Ngayon church na, anong ibig sabihin? Dapat tumayo na tayo sa ating sariling paa. Tama? Na dapat anong kailangan natin gawin? Kapag may project tayo dito, dapat tayo ang tatayo. Di ba? Kapag may kaganapan tayo dito, may mga activities tayo dito, di ba? Kailangan pag-usapan. Ang pastor ang maunguna, ang miyembro susunod. Ang miyembro susuporta. Amen? Yun ang usapan. Yun ang tinatawag natin covenant. Yun ang tinatawag natin mga kapatid na pagkakasundo sa Panginoon. And, anong usapan natin sa Panginoon? Na tayo ay maging kagamit-gamit sa simbahan na ito. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi ka magiging kagamit-gamit, anong gagawin mo? Palamuti. Anong gagawin mo? Kapag ang isang bahay hindi ka gamit-gamit, ang tawag? Di ba sa gabal lang? Tama? Di ka gamit-gamit, sa gabal, nakaka-istorbo. Tama? Pero kapag kagamit-gamit, mahalaga. Kapag kagamit-gamit, nakakatulong. Yun po ang nais ng Diyos sa isang simbahan. Na dapat tayo magkaroon ng pagkakaisa. Na po, sabi dito mga kapatid, we are all believing for God's plan. Na po, na dumating sa ating mga buhay. Nanalangin tayo mga kapatid, na baguhin ng Panginoon at tayo binago ng Diyos. Ngayon tayo tumatayo sa pananampalataya. Na po, at na-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat nakita nga natin yung pagbabago. Na po, nakita natin yung difference na naglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, as a church, as a members of this church, as sabi natin na nakinig na salita ng Panginoon, nais ng Panginoon na tayo ay magpatuloy na magsama-sama. Tama ba? Kaya ba natin mag-isa? Di ba hindi? We need partners. Amen. The title of our message this morning is Faith Partners. Faith Partners. Ano po? Yung bang meron kang tinatawag ng partner at yung partner mo, kapareha mo ng pananampalataya. Di ba? Yung bang kamukha mo, yung ba sabihin natin kapuso mo,
Yung ba sinatawag yung bang parehas lang kayo na pinupunto? Bakit? Partners nga eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, kung ikaw ay walang kapartner, ang Diyos nagkikipag-partner sa'yo. Sa aming mga bisita, nagkikipag-partner po ang Diyos sa inyo. Gawin niyong partner ang Diyos. Gawin niyo sentro ang Panginoon sa inyong mga buhay. And then mga kapatid, bilang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, we need faith partners. Na po, sabi nga ng point number 1, basahin nga ninyo yung point number 1. Ready, begin? The blessing and power of agreement is under the authority of the church. Yung pagpapala at kapangyarihan, nasabi natin yung agreement, yung pagkakasundo, ay nandoon sa kapangyarihan ng simbahan. Authority ng church. Na po, sabi nga po sa inyo mga kapatid, dapat tayo, alam natin yung tinatawag ng authority. Alam niyo ba yung authority? Sino dapat yung pakinggan? Sino dapat yung sabihin natin na sundin? Di ba tayo meron tayong tinatawag na tatlong institusyon? Alam niyo ba yun? Family, church, government. Tama ba? Walang magiging government kung walang church. Walang tao eh. Walang church kung walang family. So saan nagsisimula yung family? Tama mo ba? So iba pa din sa family. Sino may authority sa family? Yung nanay po ba? Who is the real commander? Di ba tatay? Oh, yan, nami-misconfuse na. Sabi ng anak, parang hindi naman si tatay yung commander eh. Di ba? Kasi minsan binibitbit na nanay, no? No? Kung malaki yung katawan nanay, di lang wala! Bubuhat! Yeah. Tama din, right authority. Sa family, the right authority is the father. Amen? Pag wala na yung tatay, sino? Yung nanay. Pag wala na yung mga magulang, sino? Yung bunso ba? Oh, yung mga bunso, yung mga sungay ninyo. Di ba? Minsan nanunuwag kayo, gusto nyo kayo ang leader. Kayo nasusunod. Kayo ang boss. Di ba? Hindi. May panganay. Tama ba? May pangalawang panganay, may pangatlo. Oh, pinakahuli ka. Yun ang tinatawag ng authority. Maliwanag ko ba? Kailangan alam natin tinatawag na chain of command para ba sa gobyerno? Merong president, may vice president, hanggang barangay tanod. Kailangan may protocol yan, may tinatawag na chain of command. Eh ngayon sa simbahan, meron din gano'n. Tama ba? Alam niyo ba, being a Bible Baptist, ano ba yung paniniwala natin? Kasi meron tayong tinatawag na tatlong klase ng pamumuno eh. Meron tayong tinatawag na democratic, meron tayong tinatawag na theocratic, meron tayong tinatawag na autocratic. Naintindihan niyo ba ito? Pag sinabi democratic, kamukha yung Pilipinas. Ang Pilipinas ay bansang demokratiko. Di ba? Ang kagustuhan na nakakararami ang nasusunod. Tama? Kaya nga nagkakaroon ng botohan. Na po, pero ang simbahan natin mga kapatid, being a Bible Baptist, this our stand, hindi po tayo democratic. Amen? Hindi po mga miyembro ang nasusunod. Na po, kasi di ba, nasanay tayo kamukha dito. Alam niyo ba sa ibang simbahan? Dahil democratic ang kanilang form of government sa church, kapag yung pastor na nila ayaw na nila, tatanggalin nila. O, church, palitan na natin yung pastor natin. Sino boboto? Bumoto yung 60%. Alis na si pastor. Di ba? Kaya nga, yung mga pastor ng democratic churches, natatakot magsalita ngayon. Kasi bakit? Baka masaktan sila. Di ba? Baka paaalisin ako. Kaya ano gagawin ko? Oy, sasabihin, kikilitiin ko na lang sila. Di ba? So, that is not the right. Amen? Baka kayo, darating yung time, hindi, paalisin na natin si pastor. Could you imagine? Sino ba nauna dito? Diba? Sino ba nauna? Diba? Tapos paalisin nyo? Could you imagine?
Kaya ano yung form of government natin? Ang form of government po natin, mga kapatid, ay theocratic. Ano ibig sabihin ng theocratic? From the word theo is all about God. God rules. Diba? Yun po ibig sabihin ng theocratic. Ang Diyos ang nangunguna. Ang Diyos ang nasusunod. Ang Diyos naglagay ng pastor. Tama ba? Ang Diyos pumili ng pastor. Baka sinasabi nyo, ay si Pastor Ramirez ang naglagay naglagay kay Pastor Enerbon dito. Hindi si Pastor Ramirez. Hindi niya naman alam yung lugar na ito eh. Tama? Hindi alam yung lugar na ito. Sino naglagay sa akin dito? Ang Diyos. Diba? Kasi minsan meron ako narinig, ay si Pastor Ramirez, nagdinestino niya si Pastor Enerbon dito. Hindi natin ginagamit yung word na destino. Kasi kami, hindi naman kami palipat-lipat. Tama po ba? Kasi nga ang Diyos ang naglagay sa amin. May pastor kami nagturo sa amin. Tama ba? Tinuruan kami. Pero sa pangungusap ng Diyos, kaya ako nalagay dito. No po? Kaya ngayon po, tinatawag na theocratic, ang Diyos ang namili. Ang Diyos ang naglagay. Tama? Tapos ang Diyos naglagay ng mga miyembro. Naglagay ng mga miyembro. Para yung mga miyembro, yung mga kapatid, maging kasama sa simbahan. Maging kaakibat. No po? Pero dapat ang pastor, hindi siya sunod-sunod sa mga miyembro. Diba kung imagine kayo, sabihin natin, 50 na tao. Di ba ang 50 tao meron kanya-kanyang isipan? Kung si pastor susundin yung 50 na kaisipan, ano mangyayari kay pastor? Di ba mahihirapan? Kasi bakit? Yung pinabagayin mo, 50 eh. Yung sinusunod mo, 50. Tama ba? Pero kung kayo susundin nyo lang si pastor, kasi nga siya ang naglagay sa Panginoon. Nilagay siya ng Panginoon para manguna. No, po, tapos kayo susunod. Di ba madali lang? Para ba sa decision? Di ba? Kasi gusto po ito, mga kapatid, maunawaan po natin. No, po, kasi nga ang pagpapala ay nandun sa authority ng church. Meron tayong agreement. No, po, baka darating tayo, mga kapatid, ang simbahan natin magkagulo. Kaya dapat ngayon pa lang, maunawaan nyo na, mga kapatid, ay ako pala ay nilagay ng Panginoon dito para maging katulong. Na po, kunwari na lang po mga kapatid, magkaroon tayo ng tinatawag na project. No? O kaya sabihin natin, programa. Sino yung nagdidesisyon? Who is the final decision? Isn't it? Hindi naman sinasabi natin na, ay, sa pastor na lang lagi nasusunod. Hindi. Nag-a-ask ako ng advice. Tama ba? Pero advice lang po yun. Hindi yung kinukuman yung pastor. Kasi the final decision is always the pastor. Diba? Pero di natin sinasaray pintuan na kayo ay magbigay ng suggestions. Diba? But if you believe that God has choose a pastor, no, ang Diyos ay pumili ng pastor, ang Diyos ang naglagay ng lingkod ng Panginoon, at ang Diyos din ang gagabay sa lingkod ng Diyos. Amen. Diba? Kaya aning ano doon? May tiwala ba kayo sa pastor Joe? Amen. Tiwala kayo. Kasi kung wala kayong tiwala, aalis kayo dito. Tama? Kasi nga kung di tayo nagkakasundo, di tayo magtatagal. Na po, kaya dapat mga kapatid ba ilagay sa kaisipan ng bawat isa, na po, as long na ang Diyos ang nangunguna, as long mga kapatid ang Diyos ang nangungusap, bilang mga miyembro, kailangan tayo sumusunod. Kailangan tayo nagsusuportahan. Tama ba? Kailangan sa isang plano ng gawain ng Panginoon, gusto natin ito maging matagumpay, kailangan lahat ay sumusuporta. Andiyan pa ba yung suporta ninyo sa gawain ng Diyos? Amen. Diba lagi ko sinasabi sa inyo, Pastor, konti lang yung bilang natin. Ang Diyos siya naghahanap ng marami. Diba? Anin mo marami kung hindi naman totoo. Mas maigit pa yung kakaunti na totoo. Na nagtutulungan. Na ang turing sa kanila ay pamilya, magkakapatid. Diba? Yung iba mga kapatid, napakarami nga nila. Pag nagsasalubong sila, di sila nagkakakilala. Di sila nagkukumustahan. Bakit? Nagsasama na sila sa church, pero di sila turingan na magkakapatid. Pero sa simbahan natin mga kapatid, this church is a family. Di ba? Dapat tayo dito, turingan natin dito magkakapatid. Pinaglagay ng Panginoon dito mga kapatid para tayo magkaisa. Kaya sabi ng Panginoon, the blessing and power of agreement is under the authority of the church. Nandito yung authority sa church. Di ba? Kailangan tayo makinig. As long na ang pastor, pinapangaral niya ang salita ng Diyos, kailangan kayo makinig. Ngayon, kung ang pastor ninyo, hindi niya pinapangaral ang salita ng Diyos, at sinasabi niya,
Oh, eto na ang salita ng Diyos. Gusto niyo makita ang Diyos? Tignan niyo lang ako. Ako na yun. Di ba? Di ba? Oh. Lumindol? Oh. Pasensya na kayo. Napindot ko yung push button ng lindol eh. Di ba? Imagine, sabi ng isang leader, nagkaroon daw ng Omicron virus kasi kasalanan ng US. Kasi daw, sinasampahan siya ng kaso. Imagine. No? Mali yun. Wala yun sa salita ng Diyos. Amen? Wala. You cannot proclaim yourself as a God. Kasi meron lang tayong Diyos na sa langit. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag malayo na sa salita ng Diyos, yung pinapangaral ko, kahit huwag na kayo makinig, okay lang. Kasi bakit? Wala na ako sa Diyos eh. Na ganyan na ako, kasi bakit? Wala na ako sa salita ng Diyos. But as long na ang pinapangaral ng salita ng Diyos, kailangan tayo makinig. Sapagkat ang salita ng Diyos kailangan natin sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos, babaguhin niya ang aking buhay. Ang salita ng Diyos, pagpapalain niya ang aking buhay. Ang salita ng Diyos, gagapain ako sa aking buhay. Amen? Kaya kasabi ng Panginoon, mga kapatid, makinig tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan natin lingkod ng Panginoon. Ang blessing, nasaan yung blessing? Sa church. Kabilang ba kayo sa church? Di ba? Di ba nga like yung sinasabi sa inyo mga kapatid, ang gawain ng Diyos? Dahil ito'y gawain ng Diyos, sa ayon natin sa hindi, ang gawain ng Panginoon, magtatagumpay. Amen? Kasi nga gawain ng Diyos. Pangako na salita ng Panginoon mga kapatid, Matthew chapter 16 and verse number 18, na ano sabi ng Panginoon mga kapatid? Upon this rock, I will build my church. Na po, sabi dito mga kapatid, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano ba ako ng Diyos? Itatayo ng Panginoon sa ibabaw ng bato. Sino ang bato? Si Kristo. Kaya ang pundasyon ng simbahan natin ay si Kristo. Kaya sabi ng Panginoon kapatid, maging ang pintuan ng impyerno, hindi kayang sirain ng simbahan. Yan ang ibang simbahan natin. Sa ayon natin sa hindi, ang simbahan ng Diyos, dahil ito ay gawain ng Panginoon, magtatagumpay ito. Di ba? Nandyan ka man o wala, magtatagumpay ang gawain ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ito nagtatagumpay dahil lang sa'yo. Nagtatagumpay ito. Bakit? Kasi nga ito ay gawain ng Diyos. Hindi ito gawain ng tao. Di ba? Baka mailagay sa inyong kaisipan na, kaya nagtatagumpay ang gawain ng Diyos sa Good Shepherd San Manuel. Kasi bakit? Kasi nandun ako eh. Ganun ba talaga? Kasi nandun ka? Subukan nga natin, wala ka? Di ba? Kasi sabi ng Panginoon mga kapatid, gustong itulong ng Panginoon sa bawat mananampalataya, ilagay mo sa iyong kaisipan, tayo lamang po'y instrumento ng Diyos. Di ba? Ang Diyos pa rin. No po? Ang kumikilos. Ang Diyos pa rin, dapat ang maitaas sa ating mga buhay. Hindi ang tao. Hindi si pastor ang natataas dito. Amen? Dapat ang itaas natin ang Diyos. Hindi nataas ang pastor. Kamukha nyo lang ako tao, nagkakamali. Di ba? Eh sabi ng Diyos mga kapatid, we must know the blessing, ang pagpapala ay nasa church. No po kayo sabi ng Panginoon, huwag mong iwanan ang church mo. Amen? Mahal niyo ba yung church nyo? Amen. Di ba kahit tayo lang, masaya tayo. Amen? Amen. Diba? Yun ang maganda eh. Dapat maging masaya ka. Bakit? Kasi alam mo, nasa tamang lugar ka. Amen. Di ba? Kaya manatili tayo sa simbahan. Na po sa mga baguang mga miyembro, this is the right church for you. No po, so stay. Sabi ko sa inyo, kapag sumunod ka sa Diyos, sa tubig ng bautismo, yung iba malalamig eh. Di ba? Kaya nga yung iba, wala na. Bakit? Hindi sila nakapagpatuloy. Bakit? Kasi nga, di nila binantayan ang kanila puso. No? Kaya sabi ng Panginoon, dapat manatili ka. Huwag kang aalis. No po? Sabi dito, Matthew chapter 18, doon saan nabasa, from 15 to 20, describes the process Jesus gives to the disciples for dealing with sin-related conflict among the group of believers. Lalo sabi dito mga kapatid, being a church mga kapatid, ipakita natin yung kabanalan. Being a church mga kapatid, magkaroon tayo ng pagkakaisa na dapat ang buhay natin hindi na kagaya ng dati. Diba? Dati tayo makasalanan, dati natin kabalukutan, dati natin karumihan. Sabi ng Diyos, magkaroon ng pagkakaiba. Bakit? Ginagawa ka na ng Diyos. Na po, inayos ka na ng Panginoon. No? Kaya nga dito mga kapatid, nasabi dito,
bilang mga mananampalataya na dapat tayo patuloy na magkaisa. Kagaya niyan sa next Sunday evening, magkakaroon yung tinatawag na Lord's Supper. Ano ba yung Lord's Supper? Ito po yung kumakain ng, sa dating reliyon, ito yung kumakain ng ostya. Na ginagawa po ito, mga kapatid, tayo, ang paniniwala natin, the stand of our church, we believe that we must do it once a year. Bakit natin ginagawa ito? Bilang pag-aalala sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kaya sa next Sunday evening, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Na po, lahat ng mga members dapat nandito. Lahat na nabautismoan dapat mag-iisa dito. Ngayon naman, kung bisita lang kayo, di kayo pwede. Di ba? Di kayo pwede kasi bakit? Pang members lang ito. Na po? Kaya dapat mga kapatid, we must search ourselves, na po, na kung tayo ba talaga nagagamit sa gawain ng Diyos. Na tayo ba yung mga pinagkatiwala ng Panginoon, nagagampanan ba natin? Yung bang sabihin natin na yung responsibility natin sa Diyos, nagagawa ba talaga natin? Na po, kaya dapat tayo maging totoo sa Panginoon. Number 2, inuulit ko, number 1 mga kapatid, ang blessing nandoon sa authority ng church. Na po, anong ibig sabihin? Kailangan tayong sumunod. Na po, number 2, basahin nyo ha. We need the faith partners in the body of Christ. We need a faith partners in the body of Christ. Bakit kailangan na isang Kristiyano may simbahan? Kasi nga mayroon pa mga problems. Meron pa mga tinatawag na mga struggles. Meron pa tinatawag na mga pagsubok na darating sa iyong mga buhay. So kaya sabi niya mga kapatid, you need faith partners in the body of Christ. Sa katawan ni Kristo, ito ka ang simbahan. Who is the head? The church. Isn't it? We are the body. Tayo ang katawan na sabi ng Panginoon. Pero yung ulo, si Kristo. The head is Christ. No? Kaya dito mga kapatid, sabi dito, we need faith partners. But the question is, are you a real partners? Kasi meron tinatawag na fake partners. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kayo ba talaga yung lumalago? Kayo ba talaga yung kasangga? Di ba? Napakahirap sa isang grupo kung away-away. Napakahirap sa isang grupo, sa isang samahan kung hindi nakakaintindihan, hindi nagkakaunawaan. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, ano ka ba talaga? Totoo ka ba talaga sa iyong paglilingkod? Totoo ka ba talaga sa iyong paggawa? Totoo ka ba talaga sa iyong pag-uri sa pangalan ng Panginoon? O hanggang ngayon, kayo po'y nagpapanggap lang. You're just pretending. Di ba? Naunawaan niyo po bang ginagawa niyo? Ito yung lagi ko tanong eh. Naunawaan niyo po ba talaga ginagawa niyo? Bakit kayo nandito? What's the purpose? Why you are here? Isn't it to glorify God? To worship God? Amen? That is our purpose. Oh, the question, the second question is this. Bakit tayo nagbibigay? Bakit kayo nagbibigay? Para may pera sa mamaylin? Ha? Para may pangriban ito? Bakit kayo nagbibigay? Para si pastor may pera? Amen? Dapat hindi ganun, amen? Bakit tayo nagbibigay? Kasi responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos na ibigay natin kung ano para sa Panginoon. Amen. Diba? Baka kaisipan ninyo mga kapatid, nagbibigay tayo para si pastor may pambili. Nagbibusiness na nga si pastor, payayamanin pa natin. Di ba? O, no birthday ko. Baka nabigatan kayo. Ay, ganyan naman si pastor. Nagbe-birthday lang siya, gusto niya pa, gusto niya i-30 for blue bills. Sino nag-desisyon yun? Sino nag-desisyon yun? Sino nag-desisyon? Ako ba? Sabi, uy, bigay niyo ako ng 30 for blue bills sa birthday ko ha. Sabi ko yun? Mabigat ba yun? No? Kaya sabi ka mga kapatid, you need faith partners in the body of Christ. Tayo niligay ng Panginoon to be a faith partners, magkamukhang pananampalataya, magkapuso.
Anong ibig sabihin na dapat hindi nagsasalungatan? Kung hindi alam natin yung purpose natin. What is our purpose? To glorify God! To worship God! Diba? Dapat ganun yung purpose natin. Yung iba, hindi na nga nagbibigay. Diba? Hindi na nga nagbibigay, nagsasalita pa hindi maganda. Diba? Baka kayo ganun na rin kayo. Diba? Alam niyo ba bakit kayo nagbibigay? Pastor, panayaan natin bayong long sleeve. Pastor, panayaan mo natin bayong pantalon. Siguro dahil ang pera kayong opening gagastos sa anong pastor. Kung ako nagastusan, yun gumastos. Talagay yun. But I tell you mga kapatid, hindi ko ginagastos siya sa sarili ko. Amen? Nagkikita niyo ba yung sa likuran natin? Nagkikita niyo ba may nagagawa? Bakit may nagagawa? Kasi may nagbibigay. Diba? May nagbibigay. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, huwag kang manghinayang doon sa binibigay mo sa gawain ng Diyos. Kasi bakit? Nakikita mo naman. Diba? Punta kayo sa likod. Na-flooringan na. Inaayos na. Diba? May mga project tayo. Sabi ko nga mga kapatid, hindi naman sa pilitan, amen? Sa pilitan po bang pagbibigay? Hindi sa pilitan. Sabi ko nga sa inyo, kung wala ka, okay lang. Ang Diyos nagre-require doon sa meron. Kasi nga, kapag may binigay ang Diyos, nagre-require ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan natin faith partners in the body of Christ. Bilang ako mga kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, kaya ko ba mag-isa? Matatapos ko ba ang gawain ng Panginoon ako lang mag-isa? Di ba hindi? Kailangan ko ng kasama. Di ba? Kailangan mo kayo, kailangan nyo ako, kailangan natin ng bawat isa sa ikatatagumpay ng gawain ng Panginoon. Kasi bakit? There is a purpose. Meron tayong dapat gawin. Na dapat habang tayong nabubuhay, huwag tayong humintong gumawa para sa Panginoon. Amen? Huwag tayong humintong. Para si Lolo Ben, hindi niya pwede sabihin, Pastor, matanda na ako. Hinto na ako sa aking pagsisimba. Si Joyce na lang ang magsisimba para sa akin. Pwede bang ganon? Magbibigay ka ng representative para magsimba? Pero si Lolo Ben, could you imagine? Kahit na nangahihirapan na, pumupunta pa rin dito. Bakit? Kasi alam niya, habang siya nabubuhay, kailangan niya maglingkod sa Diyos. Amen. Di ba? Yung bang hanggang buhay ka, kailangan ka maglingkod sa Panginoon. Kailangan kang gumawa para sa Diyos. Huwag kang humintong gumawa kasi buhay ka. Dahil yung sinasabi mga kapatid, ang patay ang walang magagawa. Buhay ba kayo? Kung buhay nga kayo, magsabi nga kayo ng Amen. Amen! Maraming patay dito, mahina. Ulitin ko, no? For briefing lang. Diba? Hindi ko kasi alam, baka, kasi minsan may makakasalubok tayo yung tao, diba? Naglalakad pero parang patay. Kasi bakit? Walang emotion, walang reaction. Yun ang ibig sabihin eh. Di ba? Nakaranas sa kayo nung may kausap na yung gano'n. Yung wala siyang reaction, wala siyang... Di ba? Bakit kayo lang, no? Di ba? Di ba dapat nagre-react? Dapat nagre-response? Kasi bakit? Ang nagre-response, buhay! Amen! Yan. Sa ano, di ba? Yung pag ginagayin, di ba? Pag nagre-response, di ba? Di ba? Ibig sabihin, gumagayin eh. Walang response. Oh, declare dead na. Bakit? Di nagre-response eh. Tama? O ladies, nagre-response ba kayo? Amen! Buhay sila. Alam mo, patay. Yeah. Mga kapatid, sabi dito ng ating pinag-aralan, letter A, find someone in the church to agree with us biblically. Bagamat tayo mananampalataya, bagamat tayo part ng church, mga kapatid, hindi tayo magkakamukha spiritually. So sabi diyan, mga kapatid, dapat maganap ka ng makakasama sa simbahan na magkakapareha kayo sa salita ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? No? Na tayo minsan nadi-disalign tayo. Di ba? Naranasan niyo ba yung word na dislocate? Di ba kapag na-dislocate ka, yung paa mo na-dislocate, di ba masakit, namamaga? Ano kailangan? Magpa-align. Tama? Kailangan mo pa-align mo yan, pa-adjust mo yan.
Di ba? So mga kapatid, kailangan daw tayo magkakatugma. Yung magpapang-abot tayo, hindi yung isa napakataas at mahirap abutin. Kaya, hindi niyo ba yan? Yung bang magkakaroon ka ng talagang makakasama sa simbahan. Na po, kaya tayo nga mga kapatid, would you imagine about mga activities natin sa church? Kunwari yan, meron tayong pinapagawa sa likuran. Tanong ko po sa inyo, pagod na ba kayo? Pagod na po kayo magbigay? Gusto po bang tumanggap sa Diyos? Amen? Sino gusto tumanggap sa Panginoon? Amen. Diba? Kung gusto mo tumanggap sa Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag ka magsawa magbigay sa akin. Amen. Alam mo yung prinsipyo ng Bible? Magbigay ka, ikaw ay bibigyan ng Diyos. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mapagod magbigay sa Panginoon. As long na may ibibigay ka, magbigay ka. Bakit? Kasi papalitan niya ng Diyos. Amen. Yun nga ang prinsipyo ng Diyos. Yung iba, walang binibigay. Hindi, respect. Diba? Eh, wala ka. Sabi na, may pinadala ka ba? Wala kang pinadala? Wala akong ibibigay. Kasi alam ko, sabi ng Panginoon, may pinadala ako sa iyo eh. Kaso, hindi mo binigay yung sukli. Kasi tawag doon parang sukli lang eh. Di ba? Ay mga bata, pag inusok kayo ng magulang nyo, nagbabalik pa kayo ng sukli? Di ba hindi? Sabi nyo wala ng sukli. Ano sasabihin ng magulang mo? Kaya minsan mabibigay na ng magulang mo, sakto. Di ba? Magkano ito? 16 o 16 pesos. Wala ng sukli. Bakit? Kasi kukuha mo ng sukli eh. Ganun din sa Panginoon. Di ba kayo nagtataka bakit? Minsan, napakahirap. Kasi bakit? As long nagiging madamo tayo sa Panginoon, as long nawawalan tayo. Di ba? Kasi minsan tayo, marami tayong nakikita, ibang bagay. Ang dami mong tinitignan. Sa Shopee. Diba? Got-got-kwal! Hira, no? No? Got-got-kwal, Lazada, Shopee, Ninjaban. Diba? O kaya kay Foodpanda. Diba? O, order na kang order. Tapos, karas kaya gawain na ng Ginoo, ala. Diba? O, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko sinasabi ito mga kapatid sapagkat para sa akin. Para sa inyo ito, amen? Para sa inyo, bakit? Kasi nga ito ang susi ng pagpapala. Kailangan itaas natin yung ating pananampalataya, Lord, magtitiwala ko sa inyo. Alam ko, may magagawa ako sa gawain ng Diyos. Magiging partner ako sa simbahan. Magiging kabilang ako sa simbahan. Bakit? Kasi ito sinasabi na salita ng Panginoon. Diba? Kaya sana po sa every project ng church natin, kasama tayo lahat. Amen? Amen. Kasama tayo lahat. Huwag natin tignan yung binibigay natin. Tignan natin kung ano magagawa natin. Amen. Diba? Huwag kang mahiya. Kung ano lang yung maibibigay mo, ay importante meron kang ibinigay. Yung iba naman, malaki na ibigay mo, huwag mong ipagmayabang. Di ba? Kasi nga mga kapatid, pag binigay mo na sa gawain ng Diyos, dapat, ano sabi ng Panginoon? Na po, we must be a cheerful givers. Pag nagbibigay ka, dapat masaya. Di ba? Lalala sa Diyos, pag bibigay ka, dapat masaya. Huwag kayo nakasimango pag nagbibigay, Lord, thank you po. Di ba? Ganun mga kapatid. Yun ang kailangan natin. We must be a cheerful givers. No? Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, we still need a lot to do. Napakarami pa natin dapat gawin. Napakarami pa natin dapat abutin para sa gawain ng Diyos. Pero po, kamukha mga kapatid na, may pinupuntahan tayo dito sa barangay Karimutan, may pinupuntahan tayo sa barangay Mayang, meron tayong pinupuntahan sa barangay San Jose. Ang tingin po niyo, saan napupunta yung mga binibigay natin? Panggas. Diba? Pag pumunta ba sa gasoline station, ay kanya po simbahan ni Carganya Pulido. Salamat po. Baka nito hari, di ba? Di ba? Kaya, bakit tayo nagbibigay? Kasi may pangangailangan sa church. Sa ginagamit yan, sa gawain ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mong ipagkait. Yung kaya mong ibigay. Yung kaya mong i-involve. Diba? Yung nag-swimming tayo. Tama? Yung di nakapunta. Nagbigay. Amen. Diba? O kung imagine, doon sa binigay niya, nakapag-rent tayo ng resort.
May nabautismuhan. Ilan yung nabautismuhan? 14. Di ba? Napakarami. Ibig sabihin, bahagi siya doon. Di ba? Kaya sa buhay natin mga kapatid, dapat lang kita yung bahagi. Sa likuran natin, meron tayong project no last November, Samento. Bakit kailangan natin sa Samento, Pastor? Kasi kailangan natin ipag-pray yung sa likuran. Maraming salamat sa nag-iisa. Na, yung isa, nagbigay ng isa. Yung isa, nagbigay ng 5. Di ba? Yung isa, nagbigay ng kalahati. Di ba? Kasi nga, yun ang sinasabi ng Panginoon, ayon sa kakayanan. Hindi sa pilitan. Ang importante, meron tayong ginagawa sa Diyos. Diba? Tatay ka rin nga, siya na nagtatrabaho. Nagbibigay pa. Diba? Yung nagtatrabaho ha, nahihirapan. Oh, yung mga boys, sila na nagpapala. Nagbigay pa. Kasi bakit? Yun ang kailangan natin. Di ba? Yun nga yung tinatawag ng Panginoon, faith partners in the body of Christ. We need each other. Di ba? Kaya nga sa simbahan, mga kapatid, walang sinasantabi. Di ba? Gusto nyo ba yun? Magkakaroon kami ng project. Okay. O, sige, tayo lang ha. Party ka ng church, tapos ikaw di ka sinabihan. Tayo lang. O, sige, magbigay kayo ng semento ha. Tapos nalaman mo, bigla may project pala sila. Hindi ako sinabihan. Ganyan naman sila, sabi nila, kapamilya ako, kapuso ako. Party ako ng simbahan, di ako sinasama. Masasaktan ngayon ang loob mo, tama ba? Kaya nga sinasabi ito sa pangkalahatan. Amen. Di ba? Pero inuulit ko, hindi po ito sa pilitan. Amen? Ayon, magbigay ka, gumawa ka ayon sa iyong kakayahan. Na po? Kaya nga sa mga lolo't lola natin dito, alam natin wala na silang trabaho. Okay lang. Kaya wag kayong malungkot. Yung makita lang namin kayo, malaking hamon na. Diba? Kung nga nandiyan si Lola Biring, di ba? Nakikita lang natin si Lola Biring, natutuwa na tayo, di ba? Amen? Mukha niyo naman, di ba? Nag-birthday pa lang nung nakaraan yan. Ngayon, mukhang bata na. Kasi, di ba? Nawala yung puting buhok, di ba? Lola, 78 years old. Would you imagine? Kaya ako natutuwa ako, makikita ko pala si Lola Biring, tuwan-tuwa na ako. Amen. Di ba? Kaya sana lagi kami nakikita ni Lola. Amen, ala. Na po. So alam natin yung kakayanan natin. Huwag kayong matisod sa pagbibigay. Na po, sapagkat nga sabi ng Panginoon, hindi inaasahan ng Diyos kung wala ka. Ang inaasahan ng Panginoon kung meron ka. Diba? Kaya sana po mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Ako po bilang pastor, ang aking trabaho, mag-encourage. Na po, mag-challenge. Magkaroon ng tinatawag na goal. Magkaroon ng tinatawag na project sa simbahan para meron tayong mapatapos, meron tayong mapagawa, meron tayong masasabi, Lord, sa simbahan po na pinagkatiwala niyo sa amin, meron kayong binigay ng mga partners. At dahil may mga partners ako, marami po kami nagagawa. Bakit? Kasi nagiging katuwang ko sila sa gawain ng Diyos. Dapat ganun eh. Hindi ilang taon na, ilang buwan na nakalipas, wala pa rin nangyari. Wala pa rin nagawa. Di ba? Kaya sana po mga kapatid, huwag tayo magsawang gumawa para sa Diyos. Amen? Number 3. Don't spend your time with people that drain your faith. Huwag mo i-spend yung oras mo sa mga tao na para bang walang pananampalataya, walang pagtitiwala, na nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon, na nangihinayang. Ito kaya sinasabi ko, yung iba nangihinayang, hindi naman sila nagbigay. Yung ba napagod, di naman sila nagtrabaho? Ay, no po, inisip ko lang po yung ginawa niyo dito, parang napagod na ako. Could you imagine, napagod daw siya. Di ba? Yung ba, sabi dito, parang bang nawawalan ka ng pag-asa pag yung mga kinakasamaan mo eh. Yung parang naano ka eh. Oo, manginayan ko naman eh. Di ba? Yung iba na-offend eh. Nasasaktan daw. Bakit daw yung bata nakayanan niya? Bakit daw sila nakapagbigay? Bakit daw sila may nagagawa? Kami ba wala kang magagawa? Wala nga. So wala kang ginawa eh. Diba? Nasaktan pa. Totoo naman pala. Kaya natatawa ako eh. No? No-offend pa eh. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, don't spend your time with people that drain your faith. Di ba?
Be close in our church. Maging close ka sa simbahan. Maging close ka sa iyong sa lingkod ng Panginoon. Maging close ka, mga kapatid, doon sa mga spiritual. Hindi doon sa mga karnal. Diba? Baka yung sinasamahan nyo, sinasabi nyo, ay, nakapagsimba ka? Ako rin hindi. Ay, sa susunod, sa Sunday, magsisimba ka? Hindi rin ako. Ay, hindi na rin ako. Diba? Diba? O magbibigay ka ba? Ay, hindi na rin ako. Ay, hindi na rin ako bibigay. O, ano mangyayari? Dahil nagsasama ka doon sa maling tao, nag-drain yung faith mo. Hindi ka na-challenge sa Diyos. Hindi ka nahamon, hindi ka nagbabago. Mas lalong yung faith mo, mas lalong bumababa. Di ba? Di ba napakaganda yung nakasama mo, sabi niya? Nakapagsimba ka ba? Ay, oo, nakapagsimba ako. Ay, sa Sunday, magsisimba ako. Di ba? Ay, nakapagbigay ka na ba? Ay, oo, nakapagbigay na. Ay, bira ako. Mag-iipon na ako para makapagbigay din ako. Di ba? Ay, nakatulong ka sa simbahan? Nakapagtrabaho ka? Ay, oo, nakatulong ako doon. Nagano ako. Ay, magpapaalam din nga ako bukas para makasama din ako. Amen. Diba? Yung ba mga ganon? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Diba? Yung mga sabi niya mga kapatid, don't spend your time with people na ilalariyo ka sa gawain ng Diyos. Na dapat sa buhay natin mga kapatid, magsama tayo sa mga tao na magiging malapit tayo sa Panginoon. Na magagampanan natin ang ating goal. Sabi dito, stay away from believers. Yung mga yung mga negative believers. If you allow them, they will keep you out from the plan of God in your life. They will stop your growth from coming out. Diba? Kaya dito mga kapatid, hindi lumayo sa gawain ng Diyos. Sabi nga ng ating testimony kanina dati, marami daw sila, pero ngayon po kami lang sila. Bakit? Kasi nga, hindi kaisip yun. Hindi ka puso, kaya umalis. Di ba? Buti na lang, siya kaisip ka puso, kaya nananatili. Di ba? Kaya sana po sa buhay po natin, nanatili tayo sa simbahan. Sabi nga sa inyo, sa simbahan natin, come and go at top. Come and go, may darating, may alis, may darating, may alis, may darating, alis, may darating, alis. Pero sabi ng Panginoon, dapat lumilipas yung taon, napakabilis lang ng mga panahon, na dapat mga kapatid, huwag na tayo umalis. Maglingkod na tayo ng tapat, amen? Kayo mga young men, mga young ladies, huwag na kayong magliwaliw. Di ba? Kung hindi dapat, magpagamit na tayo sa Panginoon. Sabi ko kasi, di ba, nakikita nyo yung mga boys, dahil kayo nagpapagamit sa Panginoon, gumagawa po kayo, gumaganda kayo eh. Amen. Di ba? Yun talaga yung positive eh. Bakit? Kasi nga nagpapagamit kayo sa Diyos. Nag-aayos kayo, pinag-iigian ninyo. Bakit? Kasi gusto nyo paglingkuran ng Panginoon. Number 4, the last thing. Pay attention to who you're in agreement with. Inuulit ko po, nagtitiwala ba kayo sa gusto nyo? Amen. Sabi dyan, mga kapatid, pay attention to who you're in agreement with. Kailan ka makinig? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Amen. Our God, mga kapatid, ang daming mga tao sa palibot, na po sa ibang mga lugar, pero isa kayo sa mga nakapakinig. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Dinala ka dito. May plano ang Panginoon. So ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? We must trust His plan. We must obey what God wants in our lives. No? Nasabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat talagang sundin ng Diyos. It is time to come out of that agreement. That's going to limit us. Come into agreement with faith-filled, favor-filled, power partners. All things are possible. Possible people. You need to be in agreement with faith partners, with people that don't limit you. Ano ibig sabihin? Na dapat dito mga kapatid sa buhay mo. Yung bang dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, we must believe that all things are possible. Hindi mo pwede limitahan ang magagawa mo. Kunwari ako bilang pastor, lilimitahan ko ang magagawa ni Sister Shaila. Hindi ko pwede limitahan. Alam ko marami siya magagawa kung siya ay susunod sa plano ng Diyos. Ganun yun eh. Alam mo mga likod ng Panginoon, lagi yun ang mindset.
Bira kung magtatapat ng ito, maraming magagawa to. Magiging asset ng simbahan ito. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Punong-puno ng pag-asa. Alam natin, potential. Alam natin mga kapatid, malaki ang magiging parte. Bakit? Kasi alam natin, kapag ang Diyos ang kumilos, mag-iiba ang usapan. Makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Kaya lagi nga namin challenge mga kapatid bilang lingkod ng Panginoon. Magtiwala kayo sa plano ng Diyos. Panghawakan natin ang plano ng Panginoon. Panghawakan natin sa salita ng Diyos. Huwag tayong magduda sa pwedeng gawin ng Panginoon. This church, we need faith partners. I need partners. Maraming salamat. Meron kami mga tinatawag na mga faithful workers dito sa church. Amen. Pagkamat bata lang sila, pero sila willing na sumunod. Amen. Di ba? Nakikinig, nagpapagamit. Kaya nangyayari, may nagagawa. Kasi sabi dito mga kapatid, huwag kang mag-focus sa ayos sumunod. Naranasan nyo na ba mag-focus na sa ayos sumunod? Ano nangyari? May natapos ba? Wala. Bakit? Kasi nag-focus ka doon sa ayaw sumunod. Pilit mo silang pinapasunod, pero ayaw na sumunod. Ano nangyari? May stress ka. Mamumroblema ka. Di ba? Ako natutunan ko eh. Sa leader ko dati, sabi niya, magpo-focus ako sa mga sumusunod. Magpo-focus ako doon sa mga nakikinig. Di ba? Kahit kukunti lang sila, basta nakikinig, sumusunod, alam ko, may matatapos. Di ba? Kaya ganun mga kapatid. No? Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang ginagawa natin sa gawain sa simbahan natin, unti-untiin lang natin, hindi naman tayo nagmamadali. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat ang simbahan hindi pabigat. Dapat ang simbahan, nakikita natin itong pag-asa. Nakikita natin ang simbahan, ito magbabago ng buhay ko. Ang simbahan ito, magiging positive thinker ako sa simbahan na ito. Di ba? Yung bang, kahit na wala, alam ko, magkakaroon ako. Bakit? Kasi nandiyan ang Diyos. Napo. Kasi may mga kaisipan yung bang, sige, bago ako magbibigay sa Panginoon, Lord, bigyan mo muna ako. Ganun ba yung tinatawag na faith? Naintindihan niyo ba yun? Amen? Come on? Yung ibang pananampalataya, ganito sila. Sige, bago ako magbibigay, ano muna ako sa Panginoon, Lord, bless yung buhay ko, magbibigay ako. Sabi ng Panginoon, huwag mo nang hintayin yun. Di ba? Ano gawin mo? Magkaroon ka ng sinatawag na seed of faith. Di ba? Wala ka pa man, pero mananampalataya ka, Lord, wala man ako, pero magbibigay na ako. Kasi alam ko, pagpapalain mo ko eh. Di ba? Hindi yung, Lord, wala ako. Bigyan mo muna ako bago ako magbigay. Hindi ganoon. Ano kailangan gawin? Action ka muna! No, kahit wala ka, magkaroon ka ng strong faith, that Lord will provide. But first, have a seed of faith. Di ba? Kaya nga tayo nagkaroon tayo ng seed offering. No? Bakit? Kasi gusto natin, gumawa muna tayo bago lahat. Yun ang nice ng Diyos eh. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin mga kapatid, faith partners are brethren that are bold. They believe for what God put in their heart, even when they don't see how it can happen. Yung mga faith partners daw, sila yung mga matatapang na sumusunod sapagkat sila nananampalataya, nagtitiwala na ang Diyos may nilagay sa kanilang puso na bagamat minsan hindi na maunawaan paano na ito gagawin. Pero makikita na nila lang yung resulta. Makikita na lang mga kapatid, yung pagkakaiba. Bakit? Kasi nga, talaga sila ay naging totoo sa Diyos. The question this morning, are you a real faith partners? Kayo ba talaga yung faith partners? Or you're just pretending? Or you're just para bang kayo lang ay kumakain sa isang restaurant na talagang hindi tinuturing ito tahanan? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, this church is the right church for you. This church, na po, kailangan natin itong mahalin. Kailangan natin itong alagaan. Pag-pray natin ang bawat isa. Na tayo ay sama-sama lumapit sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon, na gawin natin ang ating magagawa para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi natin kaya mag-isa, kaya kailangan natin na makakasama. Kaya ilapat natin ang buhay natin, na tayo patuloy na magsama para sa Panginoon. Amen? Let us do that. Tayong lahat ito may resolution of this.